Ay si Moira, Ay, hindi ko kamot mo. Tara na. mabibitin ang planning. Ikaw ang aking dala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sa ilang man mo saya, tunay na ikaw pa rin. Sagot sa akin. Tama nga ang hinala dito ni Annalyn na yun nga ang dahilan ni Zoe na masama nga raw itong kanyang pakiramdam. Subalit ay may ibang planong pala ito. At ito nga ay ang makipagkita dito sa kanyang ina na si Moira. At dito naman na tila namimiss ni Moira ang anak kaya nagpakain na ito. At dito rin na inaya ni Moira ang kanyang anak na sumama na nga daw sa kanya na tumakas at magpakalayo-layo. At dito nga na sinabi ni Zoe na hindi nga raw pwede dahil paghihinalaan daw sila dito ni RJ na magkasabwat. At dito rin na hindi matutuloy ang kanila mga plano na pagtakas dahil maaabutan nga sila dito ni Annalyn at agad naman na tinawagan ni Annalyn ang kanyang tatay na si RJ na nahuli na nga niya ito si Zoe na nakipagkita sa kanyang ina. At dito rin na sinubukan ni Zoe na magpaliwanag, subalit mas nagalit ng gusto itong si RJ dahil sinungaling nga ito si Zoe. Kaya gusto niyang sumama dito sa Japan, yun pala ang kanyang plano na tulungan ngang makatakas itong kanyang ina. At dito rin na tila itatakwil na nga ng tuluyan ni RJ itong si Zoe dahil sa kanyang pagsisinungaling. Sa kabilang banda, may natuklasan naman itong si Giselle dito sa presinto at kausap na itong tauhan ni Moira na si Dax. At tinanong niya nga ito ng masinsinan na kung ano daw ang pakay ni Moira na kung bakit sa Japan siya pumunta at kung sino itong taong tumutulong sa kanya. At tinatanggi naman ngayon ni Dax na may kinalaman siya nito dahil baguhang tauhan lamang daw siya. Dito ni Moira nang tawagan nga siya noon ni Balahadja at ipinatawag dahil nagpapahanap nga ng tauhan itong si Moira na pwedeng sumalakay dito naman sa pamamahay ni Dr. Carlos nang sa ganon ay mabigyan niya ng leksyon nitong doktor dahil sa pangingialam nito sa pagdukot dito ni Moira kay Don Pepe. At dito rin nagulat itong si Giselle na marami pa palang ginawa itong si Moira at nararapat lamang na maipakulong ito. At agad din na tinawagan ni Giselle itong si Lynette upang ipaalam ang kanyang mga nalalaman. Na alam na niya kung sino ang mastermind sa pangluloob dito sa bahay ni Moira. At dito nga, sinabi ni Giselle na ang pakana ng lahat ay walang iba, kundi ito si Moira at inutos nito na saktan nga itong si Lynette at pati na rin itong si Doc Carlos. At dahil sa mga nalalaman ngayon ni Carlos, ay pagsisihan naman niya na nagawa niya pang tulungan ng kriminal na gusto sanang pumaslang sa kanya at saktan ang kanyang asawa. At dito na kaya babawiin ni Carlos Benitez ang kanyang naitulong dito ni Moira at hindi na lamang ipatuloy itong baguhin ang kanyang identity nang sa ganon ay mapilitan na bumalik itong si Moira dito nga sa Pilipinas dahil agad naman na tinawagan na ni Arjit Dicen itong embassy ng Japan na hindi pwedeng makatakas itong si Moira dahil kriminal na ito at gagawin nga lahat dito ni Giselle ang kanyang magagawa upang pagbayaran nga lang dito ang mga kasalanan ni Moira at mabigyan ng hustisya itong si Don Pepe ngayon dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagkamalay at nakarecover. Samantala, kinatuwa naman ang hosto ni Eric na tila wala ng oras itong si Giselle dito sa kanilang ospital ng Apex dahil ang mas binigyan ng atensyon ngayon ni Giselle itong kaso ni Moira at itong ang si Don Pepe na mabigyan nga ng hustisya. At hindi nga sumama sa Japan itong si Giselle upang nga sikasuhin naman itong kaso ni Moira dito sa Pilipinas. At yun nga ay kinausap niya itong si Dax at sa hindi nasahan makakarinig siya ng mga malalaman na hindi niya magugustuhan. At marami pa nga ang mga krimen na ginawa itong si Moira maliban nga dito kay Don Pepe. At malalaman na nga ba na itong si Zoe ay hindi talaga tunay na anak ni Doc RJ. At ang tunay na ama nito ay walang iba kundi itong si Carlos Benitez. Yan po ang ating pakatutukan mamaya, abangan mga kapuso. At huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ang channel na ito.